Hayun! Kumusta po kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Uli po tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to mga kababayan, pag-uusapan po natin itong imbitasyon ng PCSO dito sa mga senador. Inanunsyo po nitong PCSO na inaanyayahan po itong ating mga senador na obserbahan ang ginagawang lotto draw dyan sa PCSO. Mamaya po natin pag-usapan yan. At ito po mga kababayan, pasadahan po natin na mabilisan. Itong si President Bongbong Marcos, bukas sa pag-aamenda ng ating saligang batas para dito sa term limits. Yan na nga ba sinasabi natin? No? Yan na nga po ba sinasabi natin? Kaya dito sa PH Update mga kababayan, tingnan muna natin kung sino yung naghahain sa atin itong amendment na to. No? Kasi kung mga kagaya ng mga tao na yan, term limits kagad ang binibida, pasensyahan na lang po tayo. Hindi nyo po makukuha ang suporta ng sambayanan pagka ganyan yung mga pinaggagawa nyo. Tapos po mga kababayan, dito sa video na to sa baba, itong si Senator, ano pangalan ito? Itong si Senator Villanueva, bumanat na po dito sa ano na to. Talagang nakita po natin halos hindi na niya mapigilan ng sarili niya. Yung mga sinasabi niya, matindi na po dito mga kababayan. No? Sa tingin po natin, nasa lugar naman yung bugso ng damdamin nitong mga senador nito. Yung galit na nararamdaman nila sa mga pinagagawa nitong House of Representative na to. Sa tingin po natin, reasonable at talagang dapat nilang i-express ang kanilang saloobin kaugnay dito sa People's Initiative na to. Yun lang po mga kababayan, pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, mangyaring pakisubscribe mo po ng ating video at pakilike naman po. At yun lang po mga kababayan, sobrang saya na po natin yan. Ayun na nga mga kababayan, umpisa po natin itong ating talakayan dito sa pag-imbita ng PCSO dito sa mga senador. Ang sabi po dito sa balita, inanyayahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, ang mga senador upang personal na obserbahan ang proseso ng operasyon ng loto sa bansa. Partikular na ang pagbola dito. Yan na nga ba mga kababayan? Ang dating po dito sa PCSO, naghahanap na po ng kakampi. Pero pagka itong si Pimentel at itong si Tulfo na nahimik dito sa issue na to, alam na this. No, kasi mga kababayan, merong mga napapabalita na ito daw mga opisyal dyan sa PCSO, meron daw tinatrabahong mga politiko. At yung mga iba daw, trinabaho na. Yung isa daw politiko, nabigyan daw ng 400 million sa kanyang pag-iingay kaugnay dito sa issue ng PCSO. At yung isang senador naman po, mali, sorry. At yung isang politiko naman po, at yung isang politiko naman po, 1 billion daw po ang offer sa kanya. Ang dating parang yung credibility nung binibigyan ng 1 billion napakatindi. No? Kaya pagka itong mga nagbukas sa usapin ng PCSO na to, bigla po silang nanahimik. Alam na po natin ang punot dulo nito mga kababayan. Wag na po tayo magtaka na para tanungin pa natin na bakit sila nanahimik? Mga ano lang sila, investigasyon lang sila sa una. Hindi naman pala nila itutuloy, di ba? Pero sa atin po mga kababayan, utang na loob, huwag na po kayong tumaya dyan sa loto na yan. No? Huwag nyo na pong subukan dahil wala po, hindi po kayo mananalo dahil lang napapabalita, mga kaibigan, kamag-anak, katropa at sila lang dyan sa PCSO ang pumipili ng nananalo. Ngayon, pinapapunta dito yung mga senador para ibalita, okay ang PCSO, mapagkakatiwalaan, talagang merong nananalo. Siyempre, no, pagka nagpunta dyan yung mga senador, ayusin nyo yung bola nyo. Pagka alis nila, yun, back to normal, happy na naman. Halos everyday may nananalo. Ayun na nga mga kababayan. Ayun naman po, dumako po tayo dito sa dito sa kay President Bongbong Marcos. Sabi po dito sa report ng politiko, President Ferdinand Marcos Jr. is open to possible amendment to the 1987 Constitution, particular on term limits of public officials. Ayan na nga ba mga kababayan? Kaya hindi nagpo-prosper itong move na para amendahan ang ating saligang batas. Imagine,
maging ang ating pinakamataas na opisyal sa ating bansa, hindi man po ibibida na unahin na muna natin kung paano paigihin ang kalagayan, ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Hindi po ganon. Open daw siya sa term limits. Kagad nilang ipinapakain sa mga Pilipino yung usaping term limits. Tapos gusto nila ang pag-aamenda ng batas gagawin pong brasuhan, yung tipong walang hindi tayo magkakaroon ng check and balance, yung tipong pagka ito gusto ng Kongreso, House of Representatives, yun na masusunod. Ayaw po yung mga senador, hindi po ayaw po nilang magkaroon ng boses itong mga senador na to kung sakaling amendahan ang ating saligang batas. Binaliwala po. Ang dating parang binaliwala yung nakuhang boto, yung nakuhang mandato nitong mga senador na to kung sakaling amendahan ang ating saligang batas. Ano po masasabi nyo dito sa sinabi ni Marcos Jr. na to na bukas siya dito sa usaping term limits? Yung po kasi pagka pinakialaman na yung structure ng ating politika, doon po tayo nagkakaproblema sa totoo lang. Lumalabas yung mga vested interest nitong mga politiko na to. Sa totoo lang mga kababayan, itong amendment ng 1987 Constitution, wala tayong issue dyan. Wala tayong problema dyan. Talagang napapanahon na, outdated na itong ating saligang batas. Marami ng provision dito na hindi naangkop sa ating kasalukuyang pamumuhay. Pero sana naman, pagka inamendahan nyo yan, unahin nyo yung kapakanan ng mga Pilipino. Siyempre, ang kanilang ibibida dito sa term extension, yung 6 na taon hindi sapat para ma-implement lahat ng gustong pagbabago na gawin ng namumuno. Loko-loko, anong hindi sapat? Dapat nga kung tayo tatanungin yung panukala o yung sahistyon nitong si Ma'am Sastro Gando Saso, pagka nagalal tayo ng leader, pagka incompetent, kagaya ni Marcos Jr., mabilis baklasin. Ganun na forma ng government yung gusto nating mangyari. If ever na babaguhin ng ating saligang batas, mabilis na maglagay at mabilis din magbaklas. Pagka competent naman siya at talagang tama, angkop doon sa roadmap ng bansa ang kanyang mga ginagawa bilang presidente, walang problema. Pero once na sumablay siya, mabilis po natin siyang baklasin. At saka, halimbawa, yung mga isinusulong niya, taliwas na sa interes ng mga Pilipino, kagaya na nangyayari ngayon. Yung mga bagong EDCA bases, pagpasok ng ICC dito, gusto ba ng mga Pilipino yan? Interes ba ng mga Pilipino yung mga ginagawa nitong si Marcos Jr.? Hindi po. Interes ng kanyang pamilya. Nagpapapogi siya sa international community. Comment react po kayo dito sa sinabi nitong si Marcos Jr. Ito po mga kababayan, dito tayo na ito talaga si Remulla. Ano nangyari dito sa tao na to? Remulla, ICC must first get government consent before probe. Ano ang Petra Garapata? Ayusin nyo. Kasi po nila sinusukat nila yung tubig. Noong sinabi na pwedeng mag-imbestiga yung dito, itong ICC. January, po yan January 24, ngayong araw lang po yan. No? Okay lang, pero hindi sila makakakuha ng suporta sa taong bayan. Ngayong itong si VP Sara nagsalita na po itong si Vice President Sara Duterte. Ito po kasi mga Duterte na to, mga po yan, taktisyan ika nga. Mga pagdating sa politika, mga henyo po yung mga yan. Huwag kayong makipaglaro sa mga Duterte. Tingnan natin pagka tumakbo sa susunod na election. Kasi kung sakali tatakbo itong si VP Sara na pagka-mayor, ano po ba mangyayari? Iiwan niya yung pagka-vice presidente niya? Ganun po ba yun? Hindi po natin alam Kung sakaling magkaganon, parang ang dating sa mga kay Marcos Jr., sige, bahala ka na dyan. Aalis na ako, balik na akong Davao. Langya ka, linoko mo ko. Ganun dating Okay. Next election, tatakbo ako. Sige, bahala kayo dyan. Sige, kayo mag-aaway-aaway dyan sa Senado. 3 taon, kayo dyan, dyan sa gobyerno, sa national politics, bahala kayo dyan. Ngayon po, ang ICC, must get go consent before probe daw.
Ayusin nyo kasi, huwag kayong ganyan. Comment lang po kayo sa sinabi nitong si Remulla na to. Kaya naman po mga kababayan, dumako na po tayo dito sa beast mode. Yung tipong, hindi naman, yung tipong galit, mararamdaman mo yung passion dito kay Senator Villanueva. Dito sa kanyang privilege speech na to, dyan sa Senado. Mga kababayan, kung tayo tatanungin, dapat noong ano pa to pero timing is everything, ika nga. Kumbaga talagang hindi nagsalita yung mga senador noong Christmas break. Pero sa tingin natin, tama yung naging desisyon nila na yun. Sige, hayaan nyo lang itong mga House of Representatives, likom kayo ng pirma. Pero yung iba, nag-voice out sila ng kanilang saloobin dito sa People's Initiative na to. Pero itong mga senador ngayon, pagkabukas ng sesyon, doon po sila nag-almahan. At nakikita natin, napakahirap pong kalaban ng Senado pagka-united yung mga yan. 24 senator, mga kababayan, nagkakaisa at kinukundina itong People's Initiative na to. Kailangan na pong mayanig itong si Tambaluslos. Ikaw ba naman kalaban mo mga senador? Ikaw ba naman kalaban mo mga senador? Senador po yan yung mandatong ating susukatin, yung mandatong ibinigay dito sa mga congressman na to versus sa mga mandato na ibinigay sa mga senador na to. Mas sa tingin natin, mas mabigat yung binigay na mandato kasi buong Pilipinas ang bumoto sa kanila. Buong Pilipinas ang bumoto dito sa mga senador na to para mahalal sila bilang senador. Kaya yung pagdating sa distrito, mabilis man loko dyan mabilis man budol dyan. Bigyan mo lang ng tagli 500. Magkano lang yung mo dyan, campaign funds mo. Pero dito sa national campaign, medyo mahirap-hirap po dyan. Pero meron pa rin naman nakakalusot na ilan kagaya nitong si Risa Hontiveros. Pakinggan po natin itong si Villanueva sa kanyang paglalabas ng kanyang saloobin kaugnay dito sa kaugnay dito sa People's Initiative na to. Mr. President, may also ask the gentleman from Davao and Bohol. Where do we go from here, Mr. President? May mga COMELEC officials na po sa ilang parte ng ating bansa, whether district or regional, na tumatanggap nitong mga peking pirma na pinagsamantalahan, correct, pirma na nagoyo yung pumirma, Mr. President. Where do we go from here, Mr. President? Ano bang accountability, Ginoong Pangulo, ng ating mga opisyales ng COMELEC para tignan ito? Kasi meron po isang nagsasabi sa isang artikulo na ang tanging mandato lamang ng COMELEC ay tumanggap ng pirma. Hindi na po nila iniimbestigahan ito. Meron naman nagsasabing pwedeng mag-imbestiga. Dapat magkaka-spot report yan I-check itong si ganitong number, tatawagan. Ito po ba yung pinirmahan nyo? Ito po, sang-ayon po ba kayo sa pinirmahan nyo na to? Di ba gaganon pa yon? Hindi na ginagawa. Nagre-receive na lang. Ngunit sa aking pagkakaalam, Mr. President, matagal-tagal na rin po tayo dito sa mundo ng lehislatura, Mr. President. As I mentioned, I was a term member of the House, and this is my second term here in the Senate. Hindi naman po ganun talaga makapag-imbestiga ang COMELEC sa mga ganitong gawain, Mr. President. So, what can we do, Mr. President? I think, Mr. President, right now, we cannot stop COMELEC from accepting all the signatures being submitted to them because it is their duty to receive all those signatures. But doon na lang natin sila sisingilin, Mr. President, sa kanilang function sa pag-verify. Yung verification nila, dapat ito ay gagawin nila ng totoo at may halong konsensya, Mr. President. Sana may konsensya sila sa kanilang gagawing verification later on, Mr. President. Perhaps, Mr. President, actually, hindi naman natin dapat sisihin yung COMELEC. Merong part na dapat nating sisihin ng COMELEC. Pero kailangan po nating habulin dito, mga minamahal naming mga senador, kung sino yung punot dulo. Kailangan alamin kung sino yung pasimuno, yung ugat kung bakit nagkaroon ng People's Initiative. Kailangan po nating malaman at ipatawag sa Senado yung mga sinasabing pasimuno nito.
para makita natin yung kung sino talaga yung ano dito, kung sino talaga yung promotor, di ba? Yarin lamang na inano nyo na, yung pinalagan nyo na tong Senado, dire-diretsuhin nyo na, di ba? I would encourage my distinguished colleague, Senator Bato, to I mean, look House of Representatives. into this specific law, if there is any, Mr. President, to not just ministerially accept all these signatures despite the fact that they are very much aware of what is happening. In fact, Mr. President, just today, I made an announcement. Ang issue dito, pagka ang COMELEC, inaccept pa nila yung mga signatures, kabila ng mga lumulutang na balita na binibili yung mga signature na to, kailangan na pong mag-resign na din, pati nitong si George Garcia. Lahat pinag-resign. Because just like our dear colleague, hindi ko humasikmura ito, Mr. President. Hindi ko humasikmura talaga. Ako'y mag-retire na after my term here in the Senate, Mr. President. And hindi ko lang humasikmura itong ginagawang paglapastangan sa payak na karapatan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa pagpapalit ng ating konstitusyon. If there's one word to describe what's happening right now, Mr. President, nakakasalukasok. Nakakasalukasok itong ginagawang ito, Mr. President. Mr. President, this is bigger than us, bigger than you and me, bigger than all of us, bigger than the Constitution. When you talk about the Constitution of the Republic of the Philippines. Mr. President, perhaps we can do something about it. Kung alam natin na may problema, at gaya ng nabanggit ko, Mr. President, ako mismo ay willing na spearhead yung pong pagbawi ng pirma ng ating mga kababayan. Kaya sa mga nanonood po sa atin, live streaming sa Facebook o kung saan man, inaanyayahan ko po kayo, gaya ng binanggit kanina ni Senator Bato, Paki-share po. aalalayan po namin kayo. All you need to do is have magkaroon ho kayo ng affidavit. Gagawa ho namin kayo ng form. Punta lang ho kayo sa inyong lokal na COMELEC office sa inyong lugar. At sabihin ang nangyari at binabawi ninyo ang inyong pirma. Kasi ho ako, sa aking experience, Mr. President, doon ho sa aming lalawigan, lalo na sa aming distrito, nakakalungkot po yung nangyari sa aming distrito. Wala ho akong nakausap ni isa. Ako'y gagalangin ko ho, Mr. President, Senator Bato de la Rosa, gagalangin ko po yung aking kababayan na magsabi sa akin, gusto ko itong pagpapalit ng ating konstitusyon, o gusto kong repisahin, gusto kong tignan. Gusto kong i-review. Correct. Gusto kong magkaroon ng unicameral form of government. Gusto kong buwagin ng Senado. Gagalangin ko po eh. Sige nga, tanongin natin yung ating mga kababayan. Yung hindi sa PHFT, tanongin nyo po yung kapatid nyo, nanay nyo, ano po yung unicameral? Yung bicameral. Ano po ibig sabihin nun? Kasi gusto ng Kongreso maging unicameral tayo. Kasi sa kasalukuyan, bicameral tayo. Dalawa po mga kababayan. Ang gusto nilang mangyari pag-aamendahan ng ating saligang batas, unicameral. Isahan na lang po. Kumbaga, boboto sila. Kumbaga, wala na talagang Senado kahit hindi pa sila dumalo. Wala silang pakialam. Mahigit 300 po yung votes na pwede nilang maligom dyan sa House of Representatives. Kaya kahit wala yung Senado, pwede nilang amendahan ng saligang batas. Kung anong gusto ni Speaker, yun ang mangyayari. Actually, gagalangin ko po. Wala ho akong problema doon. Pero sa aming distrito, wala pa ho akong nakausap ni isa na naiintindihan yung kanyang pinirmahan. Ni isa na nagsabing pinapirma siya at in-explain kung ano nga ba itong People's Initiative na voting jointly ang Kamara at Senado. Na ang Speaker o ang Senate President, hindi and, Mr. President, Speaker or Yan. Senate President may call to convene a Constituent Assembly. Wala ho akong narinig na gano'n. Ulitin ko po, Mr. President, gagalangin ko kung yun ay bukal sa loob ng aking kababayan. Sino man po sila, nasaan man po sila. Pero ulitin ko po, sa aming distrito, wala pa ho akong nakausap. Well, Mr. President, the mere fact na ito'y ginawa nila while we are on break. Nasa Christmas vacation tayo, nagkakaroon sila ng blitzkrieg attack. Mr. President,
Ano pang, how do you qualify that kind of situation? Ha? Naka-break tayo, bigla na lang, lumabas ito ngayon, at wala na. We're caught off guard. Are you saying there's bad faith, Mr. President? Well, I presume there is bad faith. Dahil pwede namang sabihin sa atin, prangkahin tayo, na gusto namin ito. Kung meron silang respeto sa atin, pwede naman lang sabihin na gusto namin ito. Basically, wala po silang respeto at hindi nila binibigyang bilang itong mga senador na hinalal ng buong Pilipinas. Wala silang respeto. Introduce namin ito, sa ayaw nyo sa gusto, we will go for it. Pero wag naman yung patalikod, Mr. President, na mabulaga na lang tayo habang tayo nasa vacation. Ganun na lang. What about the result of our caucus, Mr. President? Tayo ay nag-caucus, if you recall, Mr. President, para pag-usapan itong joint resolution na supposed to be ay ating tatalakayin ngayong mga panahon na ito, ngayong araw na ito, Mr. President. What do you think would happen to this, Mr. President, after knowing na parang may bad faith, Mr. President? Naku po. Well, Mr. President, hanggang ngayon, ako po'y tuliro. Anong gagawin natin? So I leave it up to the leadership of the Senate at pag-usapan po natin yan para magkakaroon tayo ng united stand on this particular issue. I leave it up to I am a good soldier. I will follow our Senate President. Thank you, Mr. President. Diyan po nagwawakas ang aking maikling interpellation sa ating kasama dito sa Senado. Muli, taus-puso akong nagpapasalamat at sumasaludo sa ating kasama sa Senado, Senator Bato de la Rosa, na hindi natatakot banggitin ang katotohanan sapagkat ngayong araw na ito ginugunita natin ang Malolos Congress. At ang nakakatuwa po, Ginoong Pangulo, sa mga delegado ng Malolos Congress, meron po silang isang salita. Matatayuan natin ang paninindigan ng ating mga framers ng Malolos Congress. At gaya ng ating kasamahan dito sa Senado, Senator Bato de la Rosa, nais kong ilagay sa talaan ng bulwagang ito na hindi po tayo papasindak, na hindi po tayo titiklop sa anumang uri ng atake, hindi lamang sa institusyong ito, hindi lamang sa ating mga sarili, kundi atake sa karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Ayun, dito na po ang tatapos yung ating reaction. Tapos, ang gawin nyo yan, kayo dyan sa Senado, ilabas nyo na rin yung mga MOOE with resibo. Lalo po kayong bibili, lalo po kayong bibili sa no, di ba? Binanatan nyo ng ganyan. Sabayan nyo ng ano. Kami dito sa Senado, meron kaming liquidation by resibo. Anong mangyayari dito sa mga congressman na to? No? Di ba? Lalo silang mawawalan ng credibility. Lalo babantot ang kanilang pinangangalagang mga sikreto dyan sa House of Representatives. No? Di ba nagkaisa kayo dito sa ano na to? People's Initiative. Natin lang to, Senator Villanueva. Di ba nagkaisa kayo? Ngayon, nasusunod yung gagawin niyang ganito. Magkaisa kayo, pag-usapan nyo. Mula ngayong araw na to, lahat ng MOOE ng mga senador, liquidation by receipt. At wala na kaming extraordinary expense. Di ba? Ganun lang. So, Luis, mga kababayan, to God be the glorious na labis na. Maraming salamat po mga kababayan. Yung suggestion lang naman yun. Atin-atin lang yun, Senator Villanueva. Mas bibilib ka ang sambayan ng Pilipino pagkayuun po ang inyong ginawa dyan sa Senado. Oh, di ba? Siyempre, mapipressure na to mga gunggong na to sa House of Representatives. Naglabas na ang Senado, ayan na sila, di ba? Ganun lang kadali yun. Maraming salamat po.